Grabe pala ang ongoing investigation ng PNP tungkol sa mga pwedeng kasuhan at saka mga pwedeng panibagong kaso, bagong complainant laban kay Apollo Kibuloy. Pakinggan po ninyo itong interview kay General Marbil, PNP Chief, tungkol sa mga isyong ito at halos sinagot niya lahat. Ano ang ginagawa, sino ang under investigation, at gano'ng karami ang pwedeng makasuhan. Lahat ng kwento niya, of course, sino mga biktima, sino pa yung mga kasama niya, it will help us, really help us. So, ito pong individual was also allegedly abused? Yes, At ituturo niya, at yung iba pang sinasabi niyang... kasama niya na abuso. Okay. And when do you expect the police to come back and siguro mapasa kamay po sa inyo yung affidavit? No, maybe umalis lang niya, maybe next week nandun sa amin yung affidavit na yan. Okay. Meron pong balita na lumabas very recently na allegedly meron ito pong mga pastoral yung sa inner circle ay also being offered to Quiboloy's close friends, including na-mention po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wow. Ang allegation Nireregalo? from what I saw was from Arlene Stone. Yung pong nasa America, I'm sure kilala niyo po siya. Arlene Stone. What is the PNP doing about this? Is there a probe? Of course, lahat naman ang inimbestigahan namin eh. We have to take yun lang nga. Kaya nga sabi, we're very careful dun sa mga affidavit sila kung tunay kasi baka yun ang lumalabas, baka hindi naman eh. But lahat ng mga namin, we try to investigate. We are investigating kung sino pa mga involved, baka may mga natatago pa doon. Diba sabi ko nga, may nakita nga kami mga bata doon, yung last time na nandun ng mga namin, pero hindi pa namin wala pa kaming nakukuha. Hindi pa namin nakukuhanan ng mga statement yung mga iba. Would it be fair to say that even the former president is also part of the investigation now in terms of yung sinabi nga alleged by this Arlene Stone na ulitin ko lang po that there are allegedly girls being offered to Quiboloy's close friends including the former president? Yun po, in-investigate po namin since sinabi ni Stone, no, then I have to investigate po. Kasama po yan. General, yung pong obstruction of justice, who are being investigated dahil nga sinasabi na posibleng tumulong para maitago si Pastor Apollo Kibuloy? Number one, marami, no? This is the second time that we'll be filing a case. Nagsimula kami na June 10. Yung the first attempt that na pumasok kami ng KOJC, they delayed us for how many hours? About 3 hours or 4 hours. Tapos tuloy-tuloy yung Then this one, yung pagpasok namin ng KOJC, that's August 24, lahat ng mga tao doon, nakapasok rin ako doon eh. Yung mga tao, they try to delay us. Yung mga nandun, yung mga attorneys doon, yung mga caretakers doon. We have all the names. Marami. Pero hindi ho ba, General, lumabas din ang mga pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte and even Vice President Sara Duterte. I'll start with the former president. Is he being investigated for obstruction of justice? Lahat po na nandun, lahat mo na tumulong sa kanya, ang hinahabol lang namin yung proof beyond reasonable doubt. Ito naman yung mga taong tumulong sa nila, talaga nagdi-delay. Yung kinukwento ko nga sa'yo, yung last time na when you entered this place, The compound. Yung compound na yun. Lahat pala, so kasama ang Vice President Hindi ka pwede at former pumasok. President. You have to wait 15 to 30 minutes before you can enter that place. So ilan po itong nakikita niyo Marami. dito sa marami? 50? Hindi, ang gusto lang namin kasuhan muna yung mga talagang prominente na nandun. Yung si attorney, yung may mga attorneys pa doon, tapos yung mga, of course, yung administrator, siyempre, kasama doon. Lawyer, Administrator administrator. ngayon, si Pangulong. So matindi Ayan si General Francisco Marbil. Ang na-interview niyan. Oy, thank you nga pala kay Pinky Webb, isa sa mga kasama natin sa Malayang Pamamahayag. Siya nag-i-interview dyan. At malinaw po yan Dahil PNP chief yan, ang nagsasabi, kino-confirm niya lahat. Hindi lang niya pwedeng biglayin, pero tuloy-tuloy yan. Dating Pangulong Duterte, Vice President, pwedeng madamay, Sara Duterte, mga abogado raw at administrator, ibig sabihin mga opisyalis ng Kingdom of Jesus Christ ang pwedeng kasuhan ng obstruction of justice.
na ginagawa na ngayon ang investigation ng CIDG, Criminal Investigation Detective Group ng PNP. Ayan o, General Marbil na nagsasalita. So, seryoso yan. Ngayon lang inamin ni General Marbil na siya pa ay nakarating din sa compound nung 2 linggo na matinding pukpukan doon ng paghahanap lead by General Torre. Hindi gano'n napansin. Siguro naka-uniformed, kung ano man, ay nakapasok pala ng compound ng KOJC. Ang PNP Director General ng mga panahong yun. Kaya kita niya yung sitwasyon. Siya mismo yung nakakita ng pagharang, obstruction of justice sa warrant of arrest, court order na daladala ng PNP. Ay naku, matindi yan. So kaya naman pala seryoso ang investigasyon dahil mismo ng PNP chief ay saksi. Nakita niya kung gaano kahirap ang ginawa ng kanyang mga tauhan dahil sa pagharang ng mga abogado, ng mga opisalis ng Kingdom of Jesus Christ, at posibleng ang pati si dating Pangulong Duterte ay makasuhan ng obstruction of justice. Ang dami ng kaso ni Digong, ano? May kaso ng plunder, may kaso pa rin sa ICC, di ba? Tapos ito, obstruction of justice. Tapos yung mabibigat pa ng mga pwedeng pananagutan dun sa mga expose, revelation po ng mga testigo before Quad Committee sa Congress. Napakarami nun. Wow! Matindi po. Eh, wala tayong magagawa. Yan po yung batas. Walang magagawa ang pulis kung hindi pairal ang batas. Dahil yan ang rule of law. From day one, yan ang programa ni Pangulong Marcos. Ano ang ibig sabihin ng rule of law? Ipairal ang batas. Pag may issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, dalhin sa korte ang kaso. Litisin, due process. Ang korte ang magpaparusa sa kanila at ang batas after ng trial. Walang human rights violation. Yan ang policy from day one noong 2022 pa under President Marcos. Kaya napakaganda ng policy ng Pangulo. Lahat ng sektor na merong paglabag sa batas at may ebidensya, kakasuhan kayo. Kahit dating Pangulo, kahit na sino pa. Kaya yan ang ginagawa ngayon ni General Marbil, PNP Chief. Massive ang investigation. At tinatanong nga kung mga 50 hindi niya masabi, baka masobrahan pa. So sa dami ng nakita nating humarang naman, kung mababalikan natin ang mga video sa loob ng 16 na araw, dyan sa mainit na tensyon na yan, sa pagitan ng mga pulis under General Marbil at Colonel Maranta ng Davao Police, Davao Region, sa pagitan po ng mga followers. Kasama yung mga vlogger, kasama yung SMNI, kasama yung Kingdom of Jesus Christ, lawyer, administrator, mga opisyal. Ay si Duterte po, kaya ho nasasama dyan, kasi siya yung itinalagang administrator. At siya din ang madalas pinagsasabing, wala dyan si Duterte, si Kibuloy. Wala yan si Kibuloy, wala yan dyan, hindi nagtatago dyan. Yung pala nandun mismo sa compound. Nako! So, hindi nagmamadali ang PNP, pero ongoing ang investigation. At yun ang sinabi niya, may bago na naman na complainant. By next week daw ay lalabas at makukuha na ng PNP ang sinumpaang salaysay ng another complainant na di umano'y biktima pa rin ni Kibuloy. Nako, isa-isa nang dumarating. Ito na yung bunga ng panawagan ng PNP, ng gobyerno, at saka ni alias Amanda, na tulungan niyo ako. Kayong mga biktima, alam ko marami tayo, humarap kayo, lakasan niyo ang loob niyo. Ito na yung panahon dahil si Kibuloy nakakulong na. Aba ay naglalabasan niya. Wow! As in wow. Abangan natin. Papunta ng korte yan. Ang usapin ay nasa korte. Magkakaroon ng trial. Abangan! Subaybayan! Please like, subscribe, and follow sa ating mga channel. Especially dito sa MA Pinoy TV.